Itong hearing, of course, nag-umpisa sa introduction ng mga resource persons, ano. And after that is yung showing review of or summary of what happened. And nakakatuwa din ano kung paano ginawa yung video. Kasi parang ano siya very well presented, very well um, edited in a way na para siyang pang movie, no? I mean, very well organized kung paano date by date. Like for example, nag-umpisa doon sa si Torre na nandun sa tube ng airport na tuwang-tuwa. Sabi niya, tinatanong siya ng media pero sabi niya hindi pwedeng ikwento. So para sa akin, lumalabas na talagang planado ang lahat ng ito. So after that introduction of the video, sumunod naman yung privilege speech ni Senator Bongo via Zoom. At nabanggit niya na it's too late na raw, too late the hero kasi andun na si Tatay Digong sa dahig. So kung ano man ang kahihinatnan ng hearing, which tama naman si Senator Bongo na wala din namang patutunguhan. But putting that aside, my side comment on that, at least kahit walang mangyayari after this hearing, which napatunayan na natin doon naman sa mga series of hearings na ginawa nila, wala naman nangyari, di ba? Sabi nila magkakaroon ng batas, ganito, ganyan, pero at the end of the day, wala din naman. It's law by law, parang patong-patong na gagawa daw sila ng batas, may batas namang regarding that. So for me, on a side note, itong hearing na ito, at least may part doon na mai-expose or na-exposed itong mga resource person na ito. Kasi syempre, nung sila ay ini-interview, nung sila ay nagkakaroon ng press con, kaliwat ka ng press con at interviews, nasa anong tawag doon? Nasa comfort zone sila, nasa safe zone sila na yung kung ano man yung tatanungin nila, kayang-kaya nilang sagutin kasi hindi siya yung ala type na hearing or ala type na investigative questions. Hindi Kumbaga, kung ano yung tatanungin sa kanila during those interviews or press con, sasagutin nila, yun na yun. Accepted na yun nung mga media. Diba? Hindi naman po pwedeng tanungin ng media na pabalik na, parang nag-iimbestiga. So, ngayon, with these hearings, may part dito na interpellations or some sort of interrogation, as you may see, pwede rin ganon, or yung tatanungin mo na may kaduda-duda. So, somehow nailagay sila dun sa spot na para silang nasa yung nasa hot seat, parang ganon. So, it's a good on that part din At syempre, na-indicate din or na-emphasize din ni Senator Bongo yung pagsisinungaling. Like for example, itong si Jean Fajardo, kung saan sinabi niya na nagpupunas lang daw ng pawis yung kapulisan, halata namang umiiyak. Obvious na obvious. So, sinabihan ni Senator Bongo, alam nyo kung ano yung totoo, magsabi kayo ng totoo. Huwag yung magsisinungaling kayo. At syempre, pagkatapos dyan, yung privilege speech, oath-taking. Nag-oath. Under oath na itong mga resource person. So, as usual, process ng Senate hearing. And then after that, pinalabas ni Senator Amy yung video kung saan itong si Marcos nung panahon ng kampanya, sinabi niya kay Boy Abunda na wala tayong jurisdiction sa ICC. At saka, syempre, functioning pa naman ang ating judicial or justice system. So, wala silang karapatan sa atin. So, pagkatapos niyan, tinanong nitong si Senator Amy, lahat ng gabinete, Remulla, yung dalawang Remulla, including yung DFA, tinanong sila lahat kung do you agree, do you believe, or do you confirm na tama si President Marcos doon sa sinabi niya na wala tayong jurisdiction sa ICC, and lahat sila nag-say ng yes.
But after that, tinanong ni Aimee, itong si Remulla, kung ano yung ibig sabihin ni Remulla doon sa recent na statement niya na iba yung jurisdiction with the ICC at yung outside the ICC na jurisdiction. Kasi nakakalito na parang may sinasabing bago itong si Remulla na IHL. So, merong bagong ini-impose kasi itong si Remulla, no, si Boying, na yung ICC is trying, or the ICC tries individuals daw, not by state. So, if yung ICC daw is trying to reach out a country, trying to give justice or to try somebody individually, meron daw tayong jurisdiction that which we have to comply. Pero pag the ICC tries a state, ay yun daw yung wala tayong jurisdiction. Di ba parang alam mo yung parang inieng-eng niya lang yung mga tao. Anong pinagsasabi mo? Di ba lalo mo lang kino-confuse yung tao. Anong pinagsasabi? Di ICC, di ba? Regardless. Kaya nga ini-issue yung ICC kasi masyado silang African-centered. Ang karamihan ng mga ay taga-Africa. But you look, it's they're coming from a state, 'di ba? So, asan dito yung in general kasi pinag-uusapan dito is jurisdiction. So ngayon, merong bagong pinapalabas nitong si Remulla na according pa daw sa ICC na iba yung individually at yung state. So ngayon, may bagong batas si Remulla, si Boying, na parang lumalabas sa kanya, it doesn't really matter pala kung tayo po ay signatory pala ng ICC o hindi. Basta raw tayo ay magfo-fall sa international humanitarian law. Ayan. So, ewan ko saan niya kinukuha to Although, sabihin na natin, merong ICC at merong another one na international humanitarian law. Yung humanitarian law na yun, it consists of war crimes. Kumbaga, is giyera yan yung ikinaso kay Tatay Digong, yan, crimes against humanity, which is murder. Hindi labas yun yung kaya regardless, ICC, IHL, hindi pasok doon yung si Tatay Digong. Ito naman si Remulla, nagsasalita pa lang yung senadora, sabat ng sabat. Parang wala nang respeto. Kumbaga, yung gobyerno ngayon, sila na yung batas, tapos hindi na nire-respeto yung senador, yung vice president, o kung sino, kahit former president, wala nang respeto. Tapos, dahil ang dami nang sinasabi nitong si Remulla prior, na pagtanungin mo ngayon, kukontra doon sa sinasabi niya. So, at one point in time, may sinasabi siya na customary yung ICC. Tapos ngayon, sabi niya, dapat sumunod tayo sa treaty. So sabi ni Senator Aimee, kino-contradict mo yung sarili mo. Sabi niya, no madam. Alam mo yung the way na sumagot, na kahit nagsasalita pa yung tao, parang gusto niya outnumber ba yung sinasabi mo. Kaya ang ginagawa niya is sabat ng sabat. And then, of course, after that, pumasok si Senator Jinggoy. Question niya is kung tayo po ay hindi na tayo sa jurisdiction, bakit natin isinuko yung former president? Tapos, huli si Remulla kasi sabi niya, we surrendered an individual to the ICC. Kaya nililito niya lang yung mga tao or niloloko yung mga tao na individually daw, hindi siya by state yung pagsuko. So, yung the mere fact na ganun yung sinasabi, talagang isinuko nila. Sinuko talaga. Huli. We surrendered an individual, not as a country. So, ano ibig sabihin nun? Kung individual pala, isipin nyo to kung individual pala ang sinurrender mo, bakit mo sa ibang bansa isinurrender?
not as a country. Kasi ang problema, ayon sa Rome Statute, pag hindi functioning ang bansa, ang justice system ng bansa, then you can surrender your jurisdiction to the ICC. Pero ang sinurrender mo, sabi niya, as individually. Kung individually yung sinurrender mo, bakit sa ibang bansa? Individually pala, may kaso pala yung tao as individual, di dapat sa korte natin. Diyan palang huling-huli ka na, Remulla. So, after ng si Boying Remulla ay sumunod naman na gisa etong kanyang kapatid na si John Vic, wherein naipalabas yung video na tinanong siya doon sa Bilyonaryo Channel kung siya ba daw ang parang nagplano nito. So sabi niya, parang nagyabang. Hindi naman. Kami, group effort, parang gano'n. So, sinabi niya dun, group effort, at in-identify niya pa yung others like si Anyo, si Gibo, na may kanya-kanyang function at katungkulan doon sa mission na yon. So sabi niya group effort. Pero nung tinanong na ni Senator Amy, anong sabi niya? They were, hindi daw yun. Kumbaga, nag-meeting lang daw sila because may chismis, may rumors. So you could imagine, a government entity, coming together, nag-meeting, according lang sa rumors. So, kung ikaw, maniniwala ka bang ganun lang ang rason ng gobyerno? The mere fact na nagrarason siya na ganun prior to what already he has said. Tapos ngayon, nagdi-deny na ganito, sa chismis lang pala. Pero dati, sabi niya dun sa interview, group effort yun kasi may kanya-kanyang katungkulan. Si Anyo doon sa intelligence, si Gibo doon sa kanyang office. Tapos ngayon, i-deny niya, dun pa lang, may something. Dun pa lang, they are trying to hide now, dito sa investigation na ito, kung ano talaga ang ginawa nila. Kasi nung nasa Billionaire, nung nasa interview, sabi ko sa inyo, nasa comfort zone sila eh. Kaya kung ano na lang sinasabi, kahit itong si Torre, nagyayabang, paano niya, di ba? Sabi niya, bibit-bitin niya si Tatay Digong. Alam mo yung pinagyabang pa talaga na dahil sa sinabi kong hihilahin ko yan. O nakita niyo, natakot si PRRD. O parang ganun. Pero ngayon, dahil nasa hot seat na sila, nagde-deny na sila. So after that, sumunod dito yung warrant of arrest naman. Kasi kine-question, meron bang warrant of arrest kayong pinakita? So, nagtuturuan na yung PTC, okay? Nagtuturuan na sila kay Marbil, tinanong si Marbil, hindi, yung nasa PTC yan eh. Sila yung tapos nagtuturuan na nga sila kung sino talaga ang sino ba talaga ang may kopya ng warrant of arrest. Kasi ang question ni Senator Amy is bakit kung via Interpol ito, bakit walang si Duterte, si PRRD doon sa listahan ng mga Interpol na red notice? Parang ganon. Kasi tinanong niya, bakit si Teves, diba? Na nasa red notice pero hanggang ngayon nasa Estimor pa. Parang ganon. So, lumalabas, ang meron lang pala is diffusion. That's diffusion is, bago pala magkaroon ng red notice or bago ka may lagay sa red notice, ay diffusion muna. Ibig sabihin, parang application form pa lang yan. Or parang notification or parang communication between the government in the Interpol or the government to the government na nag-uusap na, eto may wanted kami dito, ito gusto namin ipahuli, parang ganun. So parang diffusion pa lang yan. Hindi po siya warrant of arrest, hindi po siya red notice or whatsoever. So dito nagkanda-kanda leche-leche na sila sa rason nila na ito. Ngayon, kung diffusion pa lang at hindi warrant of arrest na official, bakit inaresto na kaagad si Tatay Digong? So that's a very big question sa kanila. And then, ang nakakatawa pa dito, doon sa diffusion na yun, ang nakalagay doon is extradition. Alright? Tapos,
sasabihin ni Remulla na walang kidnapping. Yung word na extradition, nandoon doon sa diffusion. Ang sabi ni Remulla, hindi raw extradition, kundi surrender daw ang ginamit kasi sumurrender daw si Tatay Digong. Doon sa diffusion, kung makikita ninyo yung papel na diffusion na yan, walang nakalagay dyan na surrender, kundi extradition. So, ano yung sinasabi ni Remulla? Consulta Attorney Alexis Medina. I was assurances from And then pumasok dumating na si Senator Cayetano, and then may pinasalitan na attorney Medina na non-partisan, sabi niya, kasi nung siya ay nag-educate sa social media, biglang nag-viral kumbaga. Pero wala siyang kasi ang sinuportahan nga niya nung 2022 daw nung election nung panahon ni Duterte ay si Grace Poe, di ba? So walang but yung ine-explain ni Attorney Medina as an international law tama yung talagang tamang proseso, which is kapag inaresto mo yung tao, kailangan under ICC or Interpol or whatsoever, ICC man yung Interpol niyan, kailangan dalhin muna sa korte. Competent court dapat. Doon i-identify kung ano yung mga kaso, kung relevant ba, kung may ipin ba yung warrant of arrest, kung papayag ba, tama ba, at papayag ba ang estado na dalhin si Tatay Digong sa ICC or sa The Hague. Kasi ang problema, nakita ninyo doon sa initial appearance ni Tatay Digong, in-identify doon yung kanyang case. Ano nakalagay doon? 19 na murder, okay? Tapos may 23 na murder din. Kumbaga, crime against humanity, tapos murder yun. Yun lang yung na-identify. If you try to go back to that, i-replay ninyo yung initial appearance ni Tatay Digong, yun lang yung nakalagay. Pero kung titignan ninyo yung website ng ICC ngayon, nakalagay doon may rape. Nakalagay doon torture. Ano to, lokohan? Nung initial appearance, na-identify ninyo yung mga kaso ni Tatay Digong, murder lang, may 19 at may 23. Pero pagdating sa website ninyo ngayon, bakit may torture? Bakit may rape? O diba? Kaya kailangan talaga very relevant na dadalhin muna sa korte kung saan yung country, dalhin muna sa competent court para ma-establish at ma-identify kung tama ba itong kaso na ito. Kung tama ba yung pag-establish ng warrant of arrest. Otherwise, kung hindi tama, edi mali, dapat ilaban pa rin muna doon sa competent court kung saang bansa naroon yung inaakusahan. Kasi ngayon, dinala na kaagad sa sa The Hague. So ano mangyayari? Kahit idalhin natin sa Korte Suprema ngayon, may petition ngayon, medyo mahirapan tayo kasi nandun na nalagay na sa jurisdiction ng ICC ngayon, officially. From us. Pero kasi extradition. And then after that, pumasok naman si Senator Jingo Estrada via Zoom. I think nasa ibang bansa siya kasi gabi doon medyo madilim But also Senator Jingo Estrada pointing out na yung hindi pagbibigay ng tamang proseso, yung abuse, yung brute force na ginagawa ng mga kapulisan kasi siya danas niya yan nung ginawa sa kanyang tatay at nadamay sila bilang anak. So, kumbaga, si Senator Jingo Estrada dito, syempre, naka-align naman siya ngayon sa administrasyon ngayon. Pero, the mere fact na nakita niya ito na yung naranasan niya nung panahon ng kanyang tatay, itong nakikita niya ngayon, so dapat itama natin ito ngayon kasi merong susunod din nito after dito. Kagaya nung yung sinabi ni Torre na kasi talagang personal na directly na tinanong ni Senator Jingo Estrada itong si Torre na yung like hihilain ko yan. Tama ba yun? Kumbaga, merong right yung mga tao like piliin yung council nila kung sino yung papasukin. Tinanong din kung bakit kahit kalimutan natin na Vice President,
bilang ano na lang, immediate family, bakit hindi ninyo, sabi niya, bakit hindi ninyo pinayagan si Sara Duterte na makapasok doon? Kasi yun yung hiling nung tatay, na makita yung anak niya at siya din yung legal counsel. Kahit ilabas na natin yung pagiging vice presidente niya dito. So doon pa lang malinaw na yung Article 59, Section 3, na ibigay ba ng tama yung karapatan ng tao, doon pa lang hindi na ibigay. At ang maganda dito ay feature ni Senator Amy, yung forum speech ni then or the deceased Senator Miriam Defensor Santiago with regard to the ICC, na yung ICC is the last resort. Kung hindi functioning ang bansa natin, dapat kahit ano pa man sa bansa pa rin nating litisin. Last resort. So ngayon, big question ito kasi ICC judge supposed to be itong si Senator Miriam Defensor Santiago. So dapat doon tayo babase. Natin at sinabi ni Senator Cayetano kanina, dapat maging maliwanag dito. Sige, Hindi po sila nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho rito yung mga nangyari po sa Davao nung mayor. So, sumagot na naman itong si Remulla na, ito hindi naman to ngayon lang na investigasyon. Ito inimbestiga 8 years ago pa, ganito ganyan. And of course, in-establish din ni Senator Cayetano. Tinanong si Remulla, noong panahon ni Laila de Lima ba, na siya yung Department of Justice Secretary, may nagkaso ba or may nag-file ba ng complaint? Kasi ang ano nila parang lumalabas na wala ng silbi yung bansa natin. Kasi sabi ni Remulla, kasi in the past may mga nagrereklamo, hindi naman dininig. Kaya ang resort nila is to the ICC. So tinanong ni Cayetano itong si Remulla, during De Lima, DOJ, nag-file ba, tumulong ba siya dito sa mga human rights victims kuno na mag-file ng case? Wala. Okay? Di ba, it is understood na panahon ni Pinoy yan, magkakasama yan sila, tropa yan sila, kumbaga. Bakit hindi siya nag-file? Hindi siya tumulong, siya yung Department of Justice Secretary. So, let's given, sabihin na natin na nung panahon ni Tatay Digong, hindi siya makapag-file kasi Duterte na yan, di ba? Kumbaga, powerless siya noon. Pero pagdating ng Marcos administration 2022 onwards, may tinanong si Remulla kung meron bang final na kaso sa sarili nating korte. Wala. So, paano nasabi ni Remulla na wala na kasi silang mahihingihan ng hustisya sa bansa natin. Kaya doon sila sa ICC dumulog. So, the mere fact na walang nagkaso nung panahon ni De Lima, ni Pinoy, walang nagkaso nung 2022 up to this point in time sa sarili nating bansang korte, sinungaling itong si Remulla. Di ba? Pa si nangyari na ni Dad. So, actually, dyan na nagtatapos yung hearing for about 5 hours. Dyan na nagtatapos yung hearing na at least dito na-expose ang kasinungalingan nitong mga gabinete ni Marcos Jr. na tinatry nila, alam mo yung meron na tayong constitution meron na tayong existing batas. Ang problema, how can these cabinet secretaries ni Marcos Jr. paano nila natutwist? Ang galing kasi nalulusutan nila in a way na parang ang tanga ba ng mga tao? Ang daming mga abogado sa Pilipinas and they know the law very well. Very adept. Very well versed sila sa batas. Pero here comes the Secretary of Justice, okay? SILG, mga PNP chief at CIDG chief. Nandito sila, binibend nila kung ano na yung batas. So, if they can do this to a former president, if they can do this to
the sitting vice president na hindi man lang pinayagan makita ang kanyang tatay for the last time at sasabihin pa ng si Torre na doon na lang sa Hague titignan. Kamura-mura ng ticket doon. If they can do this to these people na alam naman natin na nasa high position sila, ang tanong, paano na kaya tayong mamamayan? So, well, to sum it up, well, it may be true na wala na tayong magagawa dahil nasa daig si Tatay Digong, but these hearings somehow on the brighter side exposed these people na mas may intindihan, kasi ito mainstream na to na mas may intindihan ng mga kababayan pa nating nalilito dahil of course they are being blinded by this media, mainstream media, na ito na lang ang pinapaniwala nila at dinidiscredit nila yung mga social media vloggers at kinakasuhan pa. So somehow this venue gave us an avenue para magkaroon pa ng more minds na mabubuksan pa para mas maiintindihan pa at madadagdagan yung mga kagaya natin na nag-i-impose ng kung ano yung tama, doon tayo dapat. So, to sum it up, kudos to Chairman ng Foreign Relations, si Senator Amy, and of course, yung mga attendees dyan. But of course, hindi natin kinakampanya si Senator Amy. Of course, I myself will not still vote for her, but I appreciate kung ano yung ginawa niyang gesture ngayon, no? Inviting the VP to speak up on this Senate hearing, and this exposing this pathological liar cabinet secretaries of Marcos Jr. na kanyang kapatid, somehow gave or shed some light of this controversial sending of Tatay Digong sa The Hague.